Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay February 18, 2025. So Tuesday, mukhang maganda yung yung bounce sa market natin. Ano ba yan? Dead cat bounce. Net foreign sell pa rin kasi yung hindi talaga tumitigil yung yung foreigners natin. So net foreign sell pa rin. So hindi ko pa matansya kung reversal ba talaga to kasi yung mga nalaglag kahapon sina SMPH at saka si Ali, yung properties sector natin. Sila naman yung umakyat for today's trading natin ng 4%, ng 5%. So marami yata yung nag-bargain hunting dahil sa sobrang lakas ng drop natin kahapon. Pero kahapon kasi, meron kasama na halos 1 billion na net foreign sell naman sa ngayon. Ayan. So, cross fingers muna kasi may nakikita pa rin tayo na net foreign sell dito sa market natin. Okay? So, nag-bounce yung ating index. Kagabi pala, walang trading day sa US market. So baka yun, nag-aantay ng Q yung market natin. Ngayon, yung futures na pinakita ng US, medyo okay naman. So mamaya, silipin din natin yan kung okay ba siya sa galawan mamayang gabi. So nag-close tayo. Ayun, lakas ng sipa din nyo. Kahapon ang lakas ng sipa, tapos ngayon ang lakas din ng sipa. Kahapon nag-drop tayo 1%. Ito, 1.69%. So balik ulit tayo dito sa 6,094.96. Okay, so ito po yung ating mga trending stocks. Ilang araw ko na nakita si OGP natin. Ayan. So mukhang patumba na yung price action natin. Marami siguro nag-aalala dito kasi pa-drop yung yung itsura. So nag-drop siya ng malit lang naman 2.41%. Meron siya net form by 5.29 million. Napagod na yata yung mga gold natin, mga gold miners kasi nag-drop na sina PX. Pero ito another si Vulcan to, di ba? Vulcan Mining. So another stocks yung nabubuhay kahapon si MA at saka si MAB gumagalaw. Alam ko gumalaw ulit sila eh. So mamaya silipin din natin. Follow up doon sa nangyari kahapon sa kanila. So ECBC naman ngayon yung tinitik yung mga traders natin, nag-up siya ng 23.73%. So meron siya 21K net foreign buy, tapos balikan si Ali at saka si SMPH. And so pero bargain na bargain nga kasi kahapon, 'di ba, nabasa natin kumita naman siya sa annual ng 'di ba, ng 2024 pero nilalaglag yung price. So eto si Ali nag-bounce na malakas, nag-up siya ng 5.13%. So isa siya sa mga pumitik sa market natin. So meron siyang balikan din 125.48 million net foreign buy. Ewan ko lang si SMPH kasi net foreign sell din siya kahapon. Okay. PHR, eto, medyo pinag-uusapan ulit yung mga dito Dennis Uy, stocks natin. So nag-drop siya ng 13.64%. So wala pa rin kasing balita kung meron na nga ba siyang yung tinatawag natin na buyers kasi yun yung nagpapapitik sa price action niya last time. Pero hindi naman natuloy yung mga buyers na yun, di ba? So, tingnan natin. Negative 13.64% laki and 21K net foreign buy. And then PX, napagod na. So, parang Tory na kasi ito eh. So, negative 6.06% and meron siyang 165K net foreign sell. Tapos si URC, ayan, bumarangkada na yung mga blue chips natin. 4.38%. Ayan, kaso wala pa rin yung ampaw. 28.81 million net foreign sell. Pero meron siya mga change in shareholdings. Hindi ko napansin kung nagbenta to or namimili yung mga executives natin sa kanya. Okay? So, 199 million net foreign sell. Ayan. Disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po ito. So, wag nyo gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang pa kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reports natin o trending stocks review. So, subscribe ka lang or kung gusto mo, join ka dito sa trading group. Ayan, open po yung trading groups natin. Yung ating doon sa mga subscribers natin, maraming salamat sa usual views. Although 1K na lang tayo, no? Napako na tayo sa 1K per day na views. Company reviews, check mo na lang po yan, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, plus PSE stock market studies naman. And then follow mo din ako dito sa ating Palawi Trader, crypto ko to.
para sa mga play to earn games, social media, Facebook account na Plabby Trader, or dito sa Facebook page na Plabby Traders. Ayan, pili ka na lang po. Pwede pick yung mga articles natin sa local markets. Saka na natin bubuhayin to. Hindi po natin marap. Tapos sa Twitter, ano ba yung summary? Punta muna tayo sa pinaka-summary. Ayan. Maaga naglabas ng natuwa si Philippine Stock Exchange. Minsan late naglalabas ng ano yan, ng update sa atin. Okay. So meron tayong 199 million net foreign sell na naman. Kahapon halos 1 billion 999 million, di ba? Kahapon. So meron pa siyang konting pahabol. So pero kinaya na siguro ng foreigners kasi nga tinulak pabalik yung mga price action ng mga blue chips. So balik ulit si property, siya yung malaki yung drop kahapon pero siya naman ay gumalaw. So 3.32%. Mining nag-up siya ng kahapon ng malakas. Pero hindi man siya ngayon, konti lang yung drop niya, negative 0.17%. So the rest, medyo malakas nga po yung SIPA. So nag-bargain hunting siguro yung mga traders natin kasi wala naman tayong makita na reason bakit biglang mamimili yung mga locals natin. Maliban na lang kung ano siya, yung uh, merong nga talagang catalyst yung markets natin. Okay, so wala naman tayong masyadong nabasa diyan. Okay? So tingnan natin yung mga winners at saka losers. Emperador hindi pa stable, no? Binabantay ko dito si kung kailan yung timing natin. Kahapon nakala ko yun na yun eh. So nagberte kahapon si di ba? Itong si emperador natin. Pero ngayon ayaw pa rin niya, negative 2.99. AGI minus 2.85, Blue minus 0.28. And then makita niyo naman, majority is bounce yung mga stocks natin. So medyo maganda yung galawan nila. Nanguna sa lista natin si ASEN, 5.26%. Ali, 5.13. Ayan, kasunod lang pala si SMPH, 4.58. GGS, 4.56, URC 4.38%. So maraming nagtatry na mag-bargain hunting sa locals natin kasi nga yun nga maraming masyadong mura yung mga galawan ng mga stocks natin. Okay. So foreign funds sold, BPI, Metrobank, PNB, Security Bank, ASEN, Meralco, SCP, DNL, FB, URC, AC, Aboitiz, Philrich, FLI, Megtel, Converge, ATI Cebu, at saka ICT naman. Foreign funds bought, BDO, CBC, APF Gen, Manila Water, CNPF, Emperador, AMI, Jollibee, Costco, DMC, Ali Globe dito at saka si Macro Asia naman. So, SMPH, fair value daw niya is 38 pesos. Ano ba yung price niya ngayon? BSC, o kaya palang trending din to Japan-based Renova finalized partnership agreement. Axilum allots 400 million for capex in 2025. FCG, medyo pa-drop to. Strong profitability, so nag-up siya ng 12.4%. Sell on news. Year-on-year increase. Watch Philippine stocks related to new energy. AP, Nickel, and PX kahapon yung galaw nila. Philippine peso may potentially strengthen against its peers due to several factors. Asian equities malakas din kanina. Cebu Air says it anticipate continued strong growth in 2025. Philinvestland receives SEC to issue up to 12 billion peso bonds. Plus, hindi ko nakita kung si Plus. ASN, 52 weeks low. Ayan, so kaya pala binili. ASN at saka SMPH. Globe RCR, ex-date is February 19, 2025. Payable siya March 7. Para silang may Ayan, si RCR, yung ating REITs. Okay, kanina umaga, ayan, malakas na, umaga pa lang, 0.6 yata kaagad sa opening yung market natin. So, nag-bargain natin yung iba. 52 weeks low si SMPH. Tingnan natin kung yan yung bottom niya. GGS, may bad news tayo dito, is set to be removed from MSCI Philippine Standard. Kasi pangit yung price action niya. Ano bang fair value niya? Merong review dito. Sell yung recommendation ni FMS natin. Hindi ko makita yung fair value niya sa review. SMPH, ayan, okay naman yung earnings niya. Manila Water announced the completion of a significant segment of 7 billion Mandaluyong West San Juan and South Quezon City sewerage system. Axilom, a listed manufacturer exporter, is allocating 400 million this year to drive the company's next
level growth. BSC, ayan, mga penny stocks ha. Yung mga gumagalaw ngayon. SMPH, ulit. Ayan, ang daming news kaya no, SMPH. Ali announced that the first phase of its 37.4 hectare Verindo Luxury is set to turn over by the second quarter of, tagal pa, 2029. Pero at least meron siyang catalyst, di ba? So lumalabas yung mga catalyst natin pag ano, uh, pumipitik yung mga stocks. NGCP, 5 billion transmission including Granada, Sumanga, La Carlota, and Nagsaag, Tumana. Ayan, so may mga projects. Plus, allocating 2.5 billion capex. Tapos REITs, sino pa rin? A-REITs pa rin yung ano. Pinakamaganda, Cebu, okay siya. Plus, confirms capex is spent in Brazil. Rumor, no mega REIT IPO this year. Ayan, marami nag-aabang yata sa REITs. Oh, actually, maganda nga yung, ano, yung galawan ng mga REITs natin. Okay? So, wala tayong masyadong negative news sa market. Nawawala na yung ano, di ba? Mga nababasa nating tension sa ano last time. South China Sea. Hindi na masyadong pinag-uusapan eh. Okay, so ngayon yung ating, ayan, patalas ulit. Yung ating Patreon channel, yung gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Ayan, so open po yan anytime. Ang dami pumipitik na naman na stocks natin. Tuloy-tuloy na kaya to o ano to? Uh, Dead cat bounce, sabi nila. So nag-up tayo 1.69% and halos 200 million net foreign sales. So balik tayo sa 6K. Pero ako, bearish pa rin ako. Ayan. So pasensya na, bearish pa rin ako sa itsura ng foreigners sa market natin. Ano ba yun? Tuesday, mahaba pa naman yung week natin. O, tingnan natin. Malay mo nga naman. Magbalikan sila. So 5.8 to 6.3 pa rin yung range natin. And then, since hindi pa rin naman tayo nakakalampas dito sa sa yellow line natin, yung ating moving average. So ang ano ko sa kanya, meron pa rin tayo dito. May double bottom pa rin na inaantay yung market bago siya mag-start na recovery. Ayan. So suntok sa buwan, hopefully. Ayan. Pero wala kasing foreigners eh. Ayan. So, hindi ko pa nakitang, sa tagal nating re-review, hindi ko pa nakita na umakit si PSE na walang foreigners. Ayan. So, pero mali mo. Pero siguro probability na lang medyo mababa hanggat nasa labas yung mga foreigners natin. Okay? So, bearish pa rin yung RSI natin. So, ang dami ng bounce. Okay? So, basa natin yung mga bounce kanina. Dito na tayo sa mga winners, ECBC yan. Binubuhay na yung mga yung mga penny stocks natin. Abang-abang tayo kasi gagawin ng kwento ulit ng mga to. 23% si Vulcan kasi si MAE at saka si MABI gumagalaw na naman. So, mukhang galawan ng mga penny stocks during this time. Ayan, MAB nag-ulit to. Kaya lang Doji. 7.32%. BSC, another penny stock, 7%. Ayan, bantay na lang po kayo sa mga paborito niyang alaga. Mukhang penny stocks yung mga galawan. Isa na Bounce, Mark Ventures, medyo deads, no? 4.84%. SMPH, ayan. O, binalik din niya. Tingnan natin bukas kung another bullish engulfing, 4%. GGS, lumalaban na nga sila, no? GGS, URC. So, 4% sila. Ayan, nag-breakout siya, no? Si URC natin. Tingnan natin kung tutuloy na. Nickel, buhay, 4%. Monde, 3.68. Ayan, no? Ganda ng galaw ni Monde ngayon, ah. Tapos si Meg, nabuhay na rin, 2.86. Dami. CREC, 2.06. BLL, yung mga tulog, nalalagyan ng volume. Okay? So, tingnan natin bukas yan. Tapos sa losers, nangyari kay Philippine Airlines, 9,000 lang yung trade niya. 13% drop. PHR, okay. So, pag-usapan natin yan mamaya. Naku, RSI 17 na, no? Lalim. Tapos si FCG, ayan, ganda yung earnings niya pero hindi maganda yung galaw niya. RCI, walang volume. Merrimart, and Doji, 3.57. Medic, wala namang volume to. AGI, minus 2.858. And then, OGP. Okay. Pinag-usapan siya. May sell-off pala siya kanina. Nagsiso. Sukatin natin yung maya-maya. Okay. So, yun po yung mga winners and losers natin for today.
Silip tayo ng konti dito sa global markets. Okay, mukhang maganda yata yung pinapakita ng itsura ng global markets. Futures, 0.26. Dow Futures, 0.02. Nasdaq Futures, 0.34. Okay, mukhang babawi mamaya. European stocks, mix. Asian stocks, mas marami ba yung berde? Volatility index yata to. Okay, so mas marami ng konti yung berde. Okay, mas marami ng konti. Crypto. Okay, hindi pa rin healthy yung crypto. Laglagan na naman. Ayun, laglagan naman. So, Bitcoin, 95.8K. Ethereum, 2.6K. BNB, laglag ulit sa 7.59. Okay, mukhang madugo yung laban dito mamaya sa bandang cryptos natin. Okay, so balik tayo dito. Pag-usapan natin yung ating mga trend stocks. Okay, unahin natin si OJP. Napagod na ba yung mga minero natin? Ayan, so medyo may nag-profit taking yata kanina. Silipin nga natin. Ayan, medyo nagkabusan pala kanina. Oh. Okay, sukatin natin. Anong oras yan? Alauna. May bigla ng buo sa kanya kasi bumabagsak yung, yung price action niya. Ayan, merong lumabas. So, nag-retest siya ng support. Tingnan natin bukas. Magre-retest tayo ng 15.9 bukas. Kasi may lumabas di ba? So, and then bullish pa rin naman. Kailangan ang laki ng big was niya kanina. Okay, so kailangan mag-establish siya ng support around diyan ba pwede o 15 mga 15.8 na. Kasi MA20 yung parang sinaluhan ng mga traders natin sa kanya. So, negative 2.41%. Meron siya net foreign buy to 5.29 million. Ayan, nagkabusan na. Ano ba nangyari? Okay naman yung mga earnings na ito. Okay, minus 30. Minus 47. Pero ito, Q3 niya, 620%. So, mag-aantay siguro to ng catalyst muna ng fourth quarter. Pero nasa pa rin naman siya ng support level natin. So, anyway, technical wise, okay pa rin naman yung tsura. Kaya lang, may lumabas siguro sa kanya. May mga lumalabas dito kay OGP natin. Okay, so para matuloy yung uptrend, kailangan may retest tayo dito sa MA20 kasi re-retest niya yung support bago siya akyat kung didiretso yung price action. Ayan, marami siguro may hawak kay OGP kasi nang boss kanina, ayan, isukatin natin. Hindi ko nasukat yung yung drop na to simula opening. Oh, laki din pala, mabot din siya ng 6% din yung drop ni OGP natin. Okay, next. Ayan na, nagliliparan na yung mga saglit si Manga muna, si Manila Mining A. Okay, so gumalaw pa rin siya, 4%. Saka si Manila Mining B is Doji, 7%. Pero umakyat pa rin. Ayan. So, gumagalaw na naman yung mga penny stocks kasi nga walang magandang matrade sa mga big caps. So, dito yung mga traders natin. Okay. So, ACBC, biglang nabuhay. 1 million lang naman. Maliit lang yung volume niya. Anyway, 23% kasi. So, tignan natin ito bukas. Malamang pipitikin ito mga ito bear na bear kasi yung market natin. Okay, so reversal na tayo pag nakalabas pa ulit tayo bukas dito sa MA100. Okay, so may good sign, may buhay ulit yung yung mga penny stocks natin. Catalyst wise, wala tayong nabasa. So price action yung galawan dito. Okay, and then next, Ali. So bumalik na. Okay, nag-double buti naman, nagkaroon ng double bottom malapit dito sa support natin na 22.36 and nag-establish siya ng konting support which is good. Good vibes kahit papaano, pwede nating sabihin na may laban sa double bottom si Ali natin. So 5% yung ginalaw, ayan meron tayong 125 million net foreign buy. Overall picture, sideways pa rin. Rather downtrend. Ano ba inisip ko? Downtrend pa rin itong si Ali natin. Pero anyway, bigyan natin ng chance bukas para makabalik siya dito sa above ng MA20 kasi meron siyang tulak So, pero yung overall picture, downtrend pa rin niya and nasa ilalim pa rin ng RSI 50 yung ating mga indicators. Ibig sabihin, medyo mahina. Walang masyadong buying dito kay Ali natin. Okay, so good vibes for today's trading natin. Si Ali at saka sama natin, si SMPH. Ayan, nag-bounce din siya ng 4.58%. PHR, okay, ito. Ano kayang laban dito bukas?
So, ang baba na ng RSI niya, oh, RSI 17. Marami na nakapansin kasi nga ang laki ng drop, oh, 13% pa naman yung ano, yung drop. So, nag-break kasi yung support niya ulit. So, ito yung ini-establish niya support ng mga nakarang araw. So, walang buyers, mahina yung market, pangit yung sentiment. So, yung pinakamahina, siya yung unang malalaglag dito sa market natin, which is for this case, mukha si PHR ang ano, tinatamaan during this time. So, hindi muna ako maglalagay ng support at wala akong makita ng support. Dito sa bandang kaliwa, wala na ba? Ito na ba pinaka all-time low? All-time low yata si ano Ayun oh, mababa na siya sa IPO niya. So, pangit na. Okay, ganito pala basag-basag yung galaw ni ano PH. Nako. Okay, sige. Bantayin natin 'to. Malay mo, may bounce. Mahilig siyang mag ano pumitik Lalaki ng pitik niya pero sa ngayon falling net muna yung ano, yung itsura nitong si PHR natin Careful na lang yung mga mahilig mag-trade ng penny stocks natin. Okay? So oversold. Iniisip ko din kung magbabounce ba to pero wala pa yung mga signals natin, hindi pa nag-stabilize. So first day pa lang kasi na may buhos yung yung price action natin sa kanya. Baka meron pa, 'di ba? Si PHR natin. Okay, so wala din tayong catalyst So tapos sobrang hina ng market natin. Okay, so nag-double top si PX yung week yung week ng candle. So meron siyang resistance dito. Tinaas ko na to kahapon pero okay, hindi naman niya kinaya. So, asan ba yung next na support level natin? Medyo baba ng konti, no? Dito sa 4, ayan. Ilagay ko na sa 4 yung support. Okay, profit taking na to kasi ilang araw, no? O, nag 38% na siya. So, normal lang siguro yung yung profit taking natin sa kanya. So, nag-drop siya, negative 6.06%. Medyo malaki din yung drop. And negative 165K. Naubusan ng catalyst yung minings natin. And profit taking po. Minsan, ang hirap bumili sa tuktok ng mga stocks natin. Okay, so overall picture, bullish pa rin naman si PX. Kailang nasa reversal, maghanap ng support bago siguro mag-reverse ulit ng direction o umakyat ulit si PX natin. And then lastly, ayan, finally si URC, narangkada na. Natapos naubos na yung mga sellers, 'di ba? Kung titingnan mo yung volume niya dito, sellers volume, no? Pero ngayon buyers volume naman yung pumalit sa kanya. So nakabalik siya ng konti sa RSI 50 Lumalaban na siya, no? So marami na nagba-bargain hunting. Hindi ko nabasa yung article kahapon ni Ma'am April Tan kung ano yung mga stocks na nabanggit niya. Kung sino-sino sa kanila yung talagang undervalued na yung galawan niya as of this time. Pero most likely undervalued din ba to si URC. Pangit din kasi yung earnings. Sumasabay kasi yung earnings niya sa pagbaba din ng price niya. Anyway, based dito sa price action, mukhang tapos na temporarily yung correction natin sa kanya. Kasi nagkaroon siya ng breakout Ayan. Breakout dito sa MA20. So yung trend naman niya, yung pinaka-downtrend niya. So bukas nasa pa siya? Nasa lower high pa rin naman. Okay? So kung sakali lang meron siyang breakout for tomorrow, so meron tayong resistance dito sa 70 point, may konti dito 70.8 peso level. Okay, so good vibes, 4.38%. Ayan, wala pang foreigners. So 28.81 million net foreign sell. Okay, so yun lang muna yung ating review sa market. Nako, yung sentiment ko sa kanya, bearish pa rin So yung bilang natin, di ba? 2 billion yung lumabas na foreigners dito sa market. Okay, so pwedeng mali, pwedeng tama. So depende pa rin yan sa igagalaw ng market. Pero ako, nagbe-base ako sa ngayon dito sa volume ng foreigners. Lalo na nasa bearish. Nasa bear side tayo ng market, di ba? O lumaban siya ng konti. Anyway, malapit lang naman sa 20%. Yung category na bear market, yung current position ni PSE natin. Okay, so anyway, tingnan na lang natin for the coming few days. Hopefully, mali yung analysis natin. And as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Calabi Trader.
na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.